Philippine Airlines. Sabi nga kanina nila RDS, kanina yung TV, na yung Pacific WP, kinayana. Pero it's better to be safe than one, diba? May problema na mangyari. This is actually my second attempt as well to have this program to visit you. The first attempt was, it was also raining hard, and we were supposed to come here by a chopper, so we canceled it. And sabi ko, this time kailangan hindi na makancel kasi medyo yung schedule natin. Masisira yung schedule natin because we'll be visiting more provinces. This is our fifth province to do the one-time cleansing adopted member of 96. So my classmates, si Police Colonel Glenn Cancilao. Okay, so, as I said, our major objective here is to do the ODC, or the one-time cleansing program. And what is all about the one-time cleansing program? It is actually accounting at the same time ensuring that all your PPEs, the plants, the properties and equipment are properly accounted as well as properly utilized.
The Army of your five, my classmate, Police Brigadier General Dave Moreno. Sa kanilang buhay na iwaksi ang illegal na droga at mamuhay ng malis kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Hangat po namin na ito ay magsisilbing isang bagong simula upang hindi kayo manumbalik bilang mga kapakinapan ng mga membro ng ating pamayanan. Bilang mga drug-free barangays, binabalik po namin kayo at ang inyong mga kabarangay sa inyong pagtatagumpay na linisin ng inyong mga pamayanan. Ganito rin ang gagawin natin sa ating kampanya laban sa illegal na droga, yung whole of the nation approach. Palalakasin po natin yung ating demand reduction effort. Kung malakasan po tayo dati sa supply reduction effort, ito po yung mga police operations, mga paglansag natin ng mga laboratory, huli natin ng mga drug personalities. Dito po sa demand reduction ay mas palalakasin pa po natin. Ito po yung Recovery and Wellness Program, yung campaign awareness, magaganahin po natin ang ating mga bata, yung barangay anti-drug councils po natin. So, ang target po natin ay mag-clear ng marami pang mga barangay. Timetable, sir, to achieve drug-free Philippines? Timetable? Yeah. Ako, the soonest possible time. Kung kaya natin within the month or in a few months, gagawin po natin yun. Kaya yung media po, nakagaya ninyo, malaking bagay po yung awareness campaign na dapat nalalaman po ng ating mga kababayan kung ano ang role ng bawat mamamayan. So, we need also the support of our media friends to help us in our awareness campaign. Na mga nagtatrabaho doon at madalas nagpipisuta. Establish na isang lugar ay talagang pinagagamitan or pinagbibentahan ng drugs. It is not enough. Ayan. Mga clandestine laboratories, may maliit na kitchen and they can produce shabu kung marunong sila. Next time, I will teach you. Joke lang. Joke lang. Government properties. Parang wala pa kami ganung case, no, na government property yung ginamit. Ayan, tapos sino daw yung nagtanim. May nalalaman pa po ba, sir, na information? May iba pa po. Ayan, meron si sir. Hello, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Halimbawa, ma'am, may isang lugar na considered drug den. Yes, sir. In-applyan siya ng search warrant ng ating kapulisan. At the same time, meron siyang, sabihin natin, manukan. Manukan. Meron siyang manukan, mga alagang manok na binibinta sa mga sibilyan. Halimbawa, ako yung sibilyan, pumunta ako doon para bumili ng manok. Hindi nag-iinuman sila, na-invite akong makipag-inuman, uminom ako. Nagkaroon ng serving of search warrant doon sa area na considered na drug din yung place. Ako bilang bumili lang ng manok, makakasama po ba ako sa arrestuhin? Ay, dapat po, sir, hindi, no? Pwede ka, sir, maimbitahan, no? Maimbitahan. Para po masabi nyo din, mapatunayan nyo na hindi ka pumunta doon as visitor, no? You have legitimate business doon sa lugar na yun. Pero during the arrest of the suspect, for example, the conduct of operation, it turns out positive. Isasama ka pa rin po ba? Yes, sir. Okay po. Yes, po. Thank you, ma'am. Yes, sir.
Mayroon tayong tinatawag sa mga operation ng PNP, PDEA, and other drug enforcement agency na intelligence information. So bago gumalaw ang mga ahensya, kahit ano pa man yan, dapat meron kaming prior knowledge. Meron din tayong tinatawag ng mga biglaan kagaya ng airport. Kasi may usual tayong checking. Kagaya kung sa mga kulungan, chine-check yun. Lalo na kung previously, may mga nangyari ng ganun. So, pumapasok yun sa policy. So, wala pa naman tayong ganun ka-sophisticated na machine na nakikita niyo siguro sa lugar namin sa Canada na sa X-ray makikita agad. Alright? Pero dito sa atin, dahil palikot ang pag-iisip ng mga Pilipino, based experience karamihan ang ginagamit natin. So, nagkataon lang na may mga report and then pinalalawak na lang natin yung intelligence information. So halimbawa, may nakarating sa amin na yung grupo na yan pumasok sa isang hotel and then mayroong ginawang drug mule sila, ipinasok sa private parts ang mga droga. So may prior knowledge na kami. Ang kailangan na lang namin i-expand yung intelligence information namin saan ba sila pupunta. Pupunta kaya sila sa airport o sa pier, doon kayo maghihintay. O baka pwedeng harangin na namin sila along the way para hindi na sila makarating doon. So, ganyan mag-operate yung mga drug enforcement agencies natin. Hindi lang nagkataon lahat. Lahat pinagpaplanuhan. Alright? Thank you. Active yung ating mga participants ngayon. So, dahil magagaling yung lecture kanina, tinanong nyo sila, babalik pa rin ko ngayon. Para hindi kayo makatanong, ako ang magtatanong. Okay? So, makinig at sana participative din po tayo. So medyo mahirap yung i-discuss natin ngayon kasi ito ay more on medical. So dahil medyo medical yung mga terms, ang ginamit ko po ngayon na lingwahe ay Tagalog nang sa gayon ay mas maintindihan, ibahagi ko, ma-explain ko po sa inyo kung ano man po yung patungkol sa mga anti-illegal drugs, epekto nito sa ating katawan, at kung ano-ano pang mga po pwede natin i-inject na topic. Okay, so I am Dr. Monray Isaiah Mancilla. I am the cluster head ng Non-Communicable Disease Prevention and Control Cluster dito po sa CHB. So dyan lang, malapit lang dyan sa atin. Simulan ko po ang aking lecture sa isang tanong. So ito yung may didiscuss. Pag sinabi po natin droga, ano ang naiisip natin? Very good, may mga nagre-raise ng hand. Dito si ma'am. Ano po ang droga? So for me po, drugs po is a medicine or other substance po that has a psychological effect. Ang Buhay Ingatan, Droga Ayawan Program, given this 28th of January 2023 at Camp Brigadier General Simeon A. Ola Legazpi City. Signed, Rudolph B. Dimas, Police Brigadier General, Regional Director. A token will likewise be given to our lecturer. Once again, we thank you, Miss. Ano pang magbibigay natin assurance sa kanila na meron silang security kasi ang kalaban natin yung mga alam nyo, if you really want to help, huwag yung tataliban muna kung ano